Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nalalapit na ang isang malagim na giyera. Ito ang babala ng mga propeta sa Jerusalem. Pero walang nakinig sa kanila. Walang naniwala sa kanila. Malapit na ang giyera. Ang ating first reading ay ang malungkot na kwento ng katuparan ng sinabi ng mga propeta na hindi pinakinggan ng mga tao. Ang malungkot na kwento tungkol sa unang paglusob ng mga dayuhan Babylonia sa siyudad ng Jerusalem. Narinig natin, mahigit daw na 10,000 katao sa mga Hudyo ang binihag nila at dinala nila sa Babylonia at ginawa nilang mga slaves, mga alipin. Pati na ang mga kapamilya ng hari. Gayon din ang mahigit na 7,000 mga sundalo at mga skilled workers. Lahat ng mapapakinabangan nila ay ginawang alipin. Nilusob din daw ng mga dayuhan ang templo sa Jerusalem at nilimas ng Haring Nebukadnezar ang lahat ng ginto sa loob ng templo. Lahat ng ginto. Walang nabanggit ang autor tungkol sa pinakamahalagang kayamanan na balot sa ginto na nasa kaloob-looban ng templo. At ito yung Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Kung may tabernakulo tayo ngayon, mayroon silang kaban ng tipan na sa kaloob-looban ng templo ng Jerusalem. Walang nabanggit ang autor tungkol dito. Bakit mahalaga ang kaban ng tipan? Ang halaga nito
para sa bayang Israel ay hindi naman ang ginto na nakabalot sa kaban, kundi ang nilalaman ng kaban. Kahit ang laman nito sa loob, mula sa mata ng Haring Nebukadnezar, ay walang kwenta. Simbolo lamang ito. At palagay ko, nung makita niya, pagkatapos niyang buksan ang baul na akala niya punong-puno ng alahas, at makita na walang laman ito kundi 2 tapyas ng bato, palagay ko, tinapon lang niya sa isang tabi. Dahil ang 2 tapyas ng batong ito ay simbolo lamang. Ito ang kinasusulatan ng 10 Commandments, ang 10 utos ng Diyos. Pero ang 10 Commandments na ito ay simbolo ng tipanan sa bayang Israel at ang kanilang Diyos. Ito ang kanilang tunay na kayamanan. Sigurado ako walang halaga ito sa mga Babylonians. Pero sa bayang Israel, ito ang tunay na pundasyon ng templo. Hindi ang mga batong pinagsulatan at hindi rin yung nakaletra o nakasulat, nakatitik sa bato, kundi ang diwa nito. Ano ang diwa nito? Covenant. Ang tipanan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Nasa kasamaang palad ay nakaligtaan na ng bayan. Nakaligtaan na rin ng mga hari na sumunod kay David. Nawala na sa alaala ng mga Hudyo. At yon ang naging dahilan kung bakit biglang nagkagyera sila, gumuho, at tuluyang nawasak ang kanilang buong bansa at napailalim sila sa kapangyarihan ng mga dayuhang mananakop. Maganda hong palaisipan ang pagbasang ito, lalo na sa panahong ito ng tensyon na kinakaharap ng ating bayan. Alam nyo ang ibig kong sabihin. Ang original daw na kahulugan ng krisis na isang salitang Griego, ang original meaning nito ay pagkilatis at pagpapasya. Dahil o kahit na negatibo ang pakahulugan dito, pwede ring tingnan ang krisis bilang positibo. Bilang pagharap sa mga bagong oportunidad na magdidepende sa ating mga desisyon o mga pagpapasya na kailangang gawin. At maaaring magsilbi bilang daan patungo sa mga bagong sitwasyon na magpapatatag pa sa atin. Dito naman natin iugnay ang pagbasang narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa larawan ng pagtatayo ng bahay bilang talinghaga tungkol sa mga tagapakinig sa salita ng Diyos. Alam niyo po, sa kultura ng mga Romans, meron daw 3 pamantayan para masabi kung ang isang gusali o isang bahay ay halimbawa ng good or bad architecture. Paano mo uhusgahan ang isang gusali kung ito ba'y ehemplo ng mabuting arkitektura? 3 ang pamantayan. Itanong daw ang 3. Una, maganda ba siya sa paningin? Pangalawa, magagamit ba ito ng mabuti ng mga nagpatayo nito? At pangatlo, matatag ba ito? Kung minsan kasi, nakatutok lang tayo sa ganda at silbi o gamit nito. Nakakalimutan naman nating itanong, mananatili ba itong nakatayo sa panahon ng pagsubok, katulad ng mga bagyo, mga lindol at baha? Tandaan, talinghaga lang ito.
Ganoon ang paglalarawan ng autor sa mga tagapakinig sa salita ng Diyos. Para daw bahay na tinayo kung nakinig lang, pero hindi napaninindigan o hindi naisasagawa ang salitang narinig. Kung ito'y pinasok sa isang tenga at lumabas lang sa kabilang tenga, hindi tumimo sa puso at hindi nagpabago sa ating buhay. Para daw tayong nagtayo ng gusali sa buhanginan. Madaling guguho ito at mawawasak sa panahon ng kalamidad. Ang tunay na nagpapatatag sa atin ay wala naman sa labas natin, kundi nasa loob natin. Ito ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo. Kapag natutunan na nating isaloob ang kalooban ng Diyos, pag natutunan na nating isagawa o isabuhay ito, kapag binago nito ang takbo, hindi lang natin bilang individual, kundi natin bilang pamayanan, noon pa lang tayo tunay na lumalakas at tumatatag. Kung minsan, kailangan muna nating masubok bago tayo magiging tunay na matatag. Kung minsan, kailangan muna nating maghirap at magtusa bago tayo magiging tunay, masagana at mariwasa. Mas nakakayanan nating humarap sa mga pagsubok ng buhay kapag natuto tayong kumilatis at magdesisyon ng tama. Sabi ni San Pablo, ginigipit kami, ngunit hindi kami nalulupig, naguguluhan kami, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusik kami, ngunit hindi kami kailanman napababayaan. Sinasaktan kami, ngunit hindi na nila kami mapapatay. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi siya pinanghihinaan ng loob. Na kahit humina ang pangangatawan, walang makapipigil sa paglakas ng Espiritu.